Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 22, 2025. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung northeast monsoon at yung shear line, at yung easterlies naman ay apektado po niyan ang parte ng Mindanao. Samantalang itong shear line ay apektado naman po itong parte ng Bicol region at ng eastern Visayas. Asahan naman natin yung malamig na simoy ng hangin sa halos sa buong Luzon dahil nga po sa northeast monsoon. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast, posible nga po hanggang February ay meron pa rin po tayong amihan at yung posibleng low pressure area ay papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility, at ito po ay bahagyang umangat ang kanyang posibilidad na mag-develop into tropical depression na nasa 35% chance. Ayon po yan sa ating European Center. Dito nga po sa ating rain map animation, so expected na nga po natin dito sa ating rain map animation by 12 noon, mamaya mataas ang posibilidad ng pagulan sa parte ng Bicol region at ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at northeastern portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, ay magiging maayos at maganda pa rin po ang lagay ng panahon sa parte ng Luzon, maliban lamang nga po sa Bicol region, sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao at Palawan. Meron pong pagkulimlim na kaulapan at yung ating isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, patuloy po magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon sa buong Luzon at may mga chance lamang ng mga pagkulimlim ng kaulapan at isolated rain shower sa eastern section ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po January 23 hanggang January 24, expected po natin na bahagyang hihina yung northeast monsoon at magiging clear yung ating kaulapan. By January 25 hanggang January 26, dito po asahan natin clear pa rin po yung ating kaulapan. May mga chance lamang tayo ng mga localized thunderstorm. By January 27 and January 28, dito po muling bubugso ng malakas yung ating northeast monsoon o yung amihan, at yung shear line makikita naman po natin na magpapaulan po yan sa parte ng Visayas at ng Bicol region hanggang sa parte ng Palawan. Pagdating naman po ng January 29 hanggang January 30, expected nga po natin posible maging maulan pa rin sa parte ng Bicol region, eastern Visayas, northeastern portion ng Mindanao. By January 31, so ganun pa rin po yung shear line naman, magpapaulan pa rin po yan sa may parte ng Bicol region at ilang bahagi nga po ng Quezon. Pagdating naman po ng unang araw ng February, so dito nga po makikita natin yung paglakas naman ng easterlies at nagbabanggaan nga po sila nitong northeast monsoon. Pagdating naman po ng February 2, dito po magkakaroon na po tayo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at pagdating po ng February 3, papasok po yan ng ating PAR. At pagdating po ng February 4, expected natin na lalakas pa rin yung northeast monsoon at yung shear line ay apektado nga po niyan ang parte ng Visayas, at ito naman pong sama ng panahon o low pressure area ay nandito nga po sa may southern portion nga po ng Mindanao. Dito po yan sa Davao. Ito po yung i-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibilidad na senaryo nitong sama ng panahon na ito. Pero as of now nga po, nakikita naman natin dahil yung malakas na pagbugso ng northeast monsoon, ito po ay malaki ang posibilidad na mababa naman ang tsansa nito na mag-develop ng bilang isang malakas na bagyo. As of now po yan sa ating pinaka-latest update ng advanced weather forecast. Pero again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan.
manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.